Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Good morning po mga kapatid, mga kaibigan. Sa umaga po na ito, amen po, araw po ngayon ng Wednesday. Muli po natin papurihan ang ating Panginoon. Muli po natin siyang sambahin. Amen. Dakilain, itaas sa ating mga buhay. Dahil siya ang Diyos na napakabuti. Amen. Sa ating mga buhay na kailan may hindi po nagbabago, hindi nagkukulang. Amen po. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat sa Diyos, sa buhay ng bawat isa. Ngayong umaga po na ito, tawag dito, morning devotion po natin. Amen po. Simple short of video. Yan. Ngayong umagang ito na nais namin ni Lord na ibahagi sa bawat isa sa atin yung salita ng Panginoon dito po sa Book of Matthew chapter 13 verse 47 hanggang 49. May sinasabi po dito, ito po ay patungkol sa parable ni Jesus, which is talinghaga. Sabi po dito, tulad din naman ang karya ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda. Verse 48, na nang mapuno ito ay hinila nila sa pangpang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapwat itinapon ang mga masasama. Verse 49, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masasama sa matutuwid. Sinasabi po rito sa nabasa po natin sa salita ng ating Panginoon na ang kariyan po ng langit, amen po, ang kariyan po ng ating Diyos Ama or ng langit, amen, ay maitutulad po sa isang lambat. Alam naman natin yung lambat, di ba po, na inihulog sa dagat. Nakahuli po ito ng maraming isda hanggang sa ang lambat po ay napuno ng mga isda. Ngayon, nang hinila ng mga mangingisda yung lambat nila na punong-puno ng isda, hinila nila papunta sa pangpang. Umupo sila at pinagtipon-tipon nila yung mga isda. Inilagay po nila sa lalagyan, sa sisidlan. Ngayon, pinagtipon-tipon nila yung mga mabubuti at ang masasama. Kumbaga, inihiwalay po nila, sineparate po nila yung good and bad. Amen? Yung mga isda na magaganda at yung mga isda na hindi magaganda. Ngayon, sabi dito na ganun din po ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Lalabas ang mga anghel ng Diyos para ihiwalay ang mga masasama at ang matutuwid. Amen. Kumaga sa buhay natin bilang tao, patuloy po tayo na ang pinakarema sa atin ni Lord ngayong umaga. Patuloy lang tayo na magpasakop sa Kanya. Patuloy lang tayo maging matuwid. Amen. Mag-follow kay Jesus Christ. Dahil the way na nagpapalo ka kay Jesus sa mga salita niya, hindi mo na mamalayan sa sarili mo na unti-unti kang nababago. Yung buhay mo nagiging mabait. Kung dati, ikaw ay salbahe, maldita, di ba? Madamot, mata pobre, ano pa man yan. Pero nung nakilala mo si Jesus sa buhay mo, sinunod mo yung salita ng Panginoon, amen, nagpapasakop ka sa Kanya, hindi mo napapansin yung buhay mo, amen, unti-unting nababago. Nagiging mabait ka, amen. Yung masama na pag-uugali mo nawawala, naalis. Kaya piliin po natin yung pagiging mabuti. Amen po. Yung makasunod tayo sa kalooban ng Lord sa salita niya. Para sa ganun dumating man yung katapusan ng sanglibutan, isa tayo sa mga pipiliin ng anghel. Amen po. Pipiliin ng Panginoon para makarating sa Kanya, makasama sa Kanya. Amen po. At hindi tayo, kumbaga, sa Kanya lang tayo. Amen po. Kaya, pili natin yung pagiging matuwid, pagiging, yung magano tayo sa Panginoon. Mag-focus, patuloy na sumunod sa Kanyang salita, sa Kanyang kalooban. Dahil wala pong napapahamak. Amen. Kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Instead, tayo po ay napapabuti, naganda ang buhay, at tayo po ay maliligtas. Amen, sa pagdating po ng ating Panginoon. So, ilang mga kapatid, God bless po, and to God be all the glory. Jesus love us in you. Bye! Good morning!